Eto ako, nakikita niyo na nagsisikap ako. Kaya yung mga anak ko, approve sa akin na naniniwala na eto ako ngayon na hindi ko na hinahanap yung mga material. Tutusay, kaya akong gumawa kahit anong oras ng luho ng asawa ko. Pero eto na ako eh. Umpisahan ko na to eh. Di ba? Kaya sa mga ako, sa mga tulad ko, subukan nyo. Huwag kayong, mabisyo lang yan. Bisyo. Eh, kayo magdadala dyan. Hindi kayo ang dadalayin yan. Yun no, saan punta galing? Tara utol, makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. Nalayo na rin ako sa tukso ng bisyo. Dahil sa suporta rin ng aking asawa na na binigyan ako ng pagkakataon na kahit simple buhay lang, ganito, wala kami sa anumang pinansyal, pero yung kinakaya namin, parehas na hindi ako tulad ng mga nakasama kong mga ibang mga na hindi sila masaya, na hindi sila kumakain ng 7 beses sa isang araw na eto asawa ko kahit wala kami, basta may kape lang, kanin, na alam niya naman na walang trabaho. Naiintindihan kanya, naunawaan kanya, na eto ako, nakikita niyo na nagsisikap ako. Kaya yung mga anak ko, approve sa akin na naniniwala na eto ako ngayon, na hindi ko na hinahanap yung mga material. Tutusay, kaya akong gumawa kahit anong oras ng luho ng asawa ko. Pero eto na ako eh, umpisahan ko na to eh. Di ba? Kaya sa mga ako, sa mga tulad ko, subukan nyo. Huwag kayong, mabisyo lang yan. Bisyo. Eh, kayo magdadala dyan. Hindi kayo ang dadalayin yan. Oh, kakainin kayo niyan. Sisirain kayo niyan. Sabi sa inyo, maraming mawawala sa mga bayan sa buhay. Higit sa lahat, yung tiwala ng tao. Mahirap. Oh, ako nga eh. Pinakikita ko din tiwala ko. Pero sa katulad ko, is-convict na ganito. Hindi natin sila masisisi. Pero unawa ang inaano ko. Kasi nagpapasalamat ako. Kasama ko pamilya ko. Asawa ko, nandito kami, nagtitiis kami. Sama kami hirap at ginawa. Hindi namin sila obliga kahit wala kaming kainin. Kahit pwede namin silang obligahin. Ayun sila eh. Kaya mahirap hanapin ang ugali sa isang tao. Yung hinahanap mo. Kaya nga sabi ko nga eh, kung tinutukso nyo ako, ginaganito nyo ako, kung binibigyan nyo ako ng dahilan para gumawa ng hindi mangyayari yun. Sabi ko. Kung mangyayari yun, sabi ko, matagal na ako yung wala dito. Sabi ko, eto na ako eh. Eto na ako. Kasi gusto ko kasi matuto. Yung magkaroon ako, hindi habang buhay, labor ako. Na prosidido ako matuto ng mga skill. Kaya eto ako, kahit balik yung sahod, nagtsatsaga ako. Basta kapiling ko, asawa ko, nandiyan lang kami. Na yun lang. Kaya nagpapasalamat ako sa anak ko, sa mga anak ko, na binigyan nila ako ng pagkakataon na nagkaroon na rin ng point yung panibahanap ko sa kanila na eto na ako. Hindi na ako yung dating pati bisyo ko, inaasa ko sa kanila na ganito. Eto ko, nagpakalayo ko, masakit. Basta nakikita ko sa cellphone, apo ko, mga anak ko. Masaya na ako ron, kahit malayo tayo sa isa't isa. Kaya ayokong pumunta dyan. Siyempre, alam nyo naman, pag pumunta ako dyan, alam nyo naman, madali sumingaw yung pangalan ko pag nandyan ako. Ayoko na yung mga haka-haka na eto na ako eh. Basta, tiwala lang tayo, kapit lang. Marami pa pagkakataon na marami rin, may blessing din na bibigay. Ito, may blessing na ako, natanggap ko. Hindi man pinansyal, pero yung pagsubok na kaya ko, eto na, kaya ko, di ba? Pinakikita ako. Pero alam kong sa kanya galing yun. Kaya, mga anak, salamat. Eto na si Papa. Wala man ako nabibigay na pinansyal na tulong sa inyo. Pero, eto ako, pinakikita ko sa inyo yung pinangahawa ko salita na pinagawa ko kasalanan. Eto, magbabago rin tingin nyo sa akin. Eto na, diba, nakita nyo, diba? Pinagbigyan ko ng gusto mo, isinare ko na yun, naging buhay ko. Na maraming salamat. Ang dala na ng yun eh. Kasi, ngayon ko lang ito na yung pagkakataon na ito eh. Gusto kong papatunayan sa mga anak ko na
wala na yung dating Richard Tato na talamak sa bisyo na mapakitaan na ano, madaling pera, easy money. Sabi ko, oo, marami na akong pera hinawakan pero hindi gumanda yung buhay ko. Marami pa nawala. Diba? Samantalang sa pag marami kang pera, marami kang gustong bilhin. Baligtad eh. Marami nawala sa iyo. Una-una yung tiwala. Una-una yung pamilya mo. Kasi hindi ka okay. Diba? Pero eto, kahit wala kami, at least, blessing ko, nasa akin sila sa akin. Nasa akin yung tiwala nila eh. Suporta, pag wala kaming kahit paano, pakain, pinapadala na ako ng kahit 150, 100. Pag walang trabaho, di ba? Kasi, totoo naman eh. Totoo. Kasi, hindi naman ako solo sa buhay eh. May kasama ako eh. Di ba? Kasi, ayoko na kasi yung magsasalita yung asawa ko. Siyempre, maglaano yung isip ko. Di ba? Baka makapaggawa na naman ako na hindi maganda. Mabigay ko yung obligasyon na hindi dapat. Di ba? Pero salamat sa asawa ko, naintindihan ako, naunawaan ako, kahit lagi kami nag-aaway, na ano. Pero, best yan, na ano, pasalamat ako, na ano. Salamat tayo at sinel mo sa akin yung buhay mo. oh. Maraming salamat sa iyo. Kaya sa inyo, sasabihin ko na sa inyo, hindi puro pusok, isipin nyo, walang mapusok na lumambot sa kulungan. Tandaan nyo, kung ikaw matigas, magiging malistambo ka ron, lalambot ka ron, depende na lang kung meron kang pera. Di ba? Kasi karamihan nga sa mga kulungan, pera-pera para gumanda buhay mo. Pero mga sabi mo patay na tao ka lang, matigas ka, wala na, hindi na uso yung mga ano ngayon, murder ngayon, mga murder kaso ngayon. Utosan na lang ngayon. Pera ang kailangan sa kulungan, sa pakisama, pakikitungo. Ayun ang kailangan sa ano. Hindi kailangan yung siga ka, ano ka, balagbag ka. Tanda mo, pag ikaw namangkat, malalaman mo yung pangkat na sinalihan mo. Di ba? Pero wag na sanang pumunta sa punto na makapasok pa sila sa loob. Oo. Bigyan mo sila ng tip Kung kailangan paano- nyong iwasan, na pinapaliwanag ko sa inyo, yung kahihinat na nakatyanuhan nyo, kapusukan nyo, mahirap. Mahirap makulong. Unang-una, mahirap yung walang paghuhugutan. Okay lang kung may pera ka, meron kang pampiyasa. Eh lalo na nagloloko ka, mapuso ka, nakadisgrasya ka, pamilya mo, eto lang, tricycle driver, construction worker. Di ba? Mahirap magtago o makulong. Kaya wag mo na naisin. Kung kailangan may pagkakataon ka, adjust mo ang sarili mo. Pag-aralan mo, umunawa, umintindi. Hindi ka bawasan yung ano. Kasi pinakita mo ng mapusok eh. Pakita mo rin kaya mo maging mahina. Di ba? Hindi habang buhay mapusok ka. Di ba? Parang buhay lang rin yan, tumatanda tayo. Ako mapusok din ako. Pero eto ako. Kita mo, hindi ako aabot ng ganito. Kung hindi ako nagkaroon ng pag-uunawa at iniisip ang kahihinatnan ng pamilya. Na ano. Isang malaking mensahe yun tayo para sa mga kabataan ng mga manonood yan. Ah. Para lang din naman to sa mga kabataan na nakikita ko na yung iba naliligaw na tayo. Oh. Kumbaga, ikaw ang isang patunay na walang magandang kahihinatnan ang pagiging isang Madaling ex-convict. gumawa ng kaso, kasalanan. Pero isipin mo kahihinatnan. Sino ang maghihirap? Ikaw, hindi sila mga pinakinabangan mo, pinaglasahan mo ng mga tropa, barkada. Barkada, nandyan lang yan. Kaya nga totoo, ang kasabihan ng mga magulang natin, ang barkada, nandyan lang yan kapag may kailangan sila. Pero sa kagaypitan, tanda mo, kahit panis na kanin, tanda mo, hindi ka maaalala niyan. Oo, maniwala ka. Marami akong best friend na iniwan sa papatagal kong pamamalagi sa kulungan. Pero, wala akong sumbat at hindi ko sila masisisi. Kasi, nagpakilala sila. Hindi ako ang nagpakilala. Nagpakilala ako, nagpakagago ako, nagsakripisyo ako. Pero, pinasang ko yung krus na sa sarili ko. Hindi sila nadamay. Buntot ko, hila ko. Kaya, sino mas duwag sa amin? Sila. Kaya yung mga tropa ko, wag lang silang gagawa ng katarantaduhan, mga kalokohan. Sinasabi sa inyo, mahirap. Oo, mahirap. Tandaan nyo. Tayo itong mensahe mo tayo talagang nakakapanindig balahibo at talagang
tinamaan din, maging ako sa mga mensahe mo dahil ikaw marami kang pinagdaanan tay. Marami kang sakit, dungkot na pinagdaanan. Yun na sana ay wag maranasan ng kahit sino man. Ng kabataan na. Maraming salamat tay sa Salamat. panayam na ito at ito'y nagpapasalamat din ako sa inyong anak. At sana sa pag-graduate niya, magkita kami. Oo. Talaga tay ha. Salamat sa iyo tay. Salamat. Salamat. Ingat. Ako si Richard Tato, makinig kayo sa'yo sa mga sinabi ko para hindi kayo maligaw. Isang halimbawa lang yan na hindi para sa mga kabutihan. Kasasama nyo. Kaya may panahon pa. Yung pusok, nandyan lang yan. Mga friend, kaibigan,